Kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan natin ngayon, ito, Harry Roque, nawawala na. Kasunod ng contempt order, mga kaibigan. Bakit kaya ganun, ano? Napansin nyo ba, mga kaibigan, na lahat na lang sila kapag ka merong, kumbaga ay napipinto na pag-aresto, no, mga kaibigan, biglang nawawala. Oh, si Roger Berano, shout out po, magandang hapon, good PM din sa iyo, Roger Berano. Okay, shout out. Okay. So 'di ba mga kaibigan, napansin niyo ba 'yon? Naalala niyo ba si Alice Guo? 'Di ba si Alice Guo nung magpalabas ng cite in contempt at saka maglabas ng subpoena ang Senado, 'di ba? Nawala, 'di ba? Nung mawala, parang magic mga kaibigan, nawala sa Pilipinas, lumabas sa Indonesia. Pero sabi nga, 'di ba, no one is above the law, 'di ba? Kaya nga itong si Alice Guo nahuli sa Indonesia, ngayon nakabalik sa Pilipinas, 'di ba? Etong si Kibuloy, 'di ba mga kaibigan? Si Kibuloy, no? Ang lakas ng loob maghamon dati, 'di ba? Sabi niya, kung meron kayong reklamo, mag-file kayo ng kaso sa husgado at haharapin ko, 'di ba? Ilang buwan ang lumipas. Nagtago, nawala din, no, mga kaibigan. Alam ko na. Ito palang grupo ng mga Duterte, itong grupo ni Kibuloy, mga kaibigan, mga magician pala ito. Na biglang nawawala. 'Di ba biglang nawawala, mga kaibigan? Ngayon, bakit natin nasabi na biglang nawawala? Pero bago 'yan, ay alamin muna natin, mga kaibigan, saan ba nagsimula ang istorya? 'Di ba? Saan ba nagsimula ang istorya na 'to, mga kaibigan? Okay? Ito, panoorin natin 'to, mga kaibigan, ha? O, panoorin natin ito, no? Ito. Ito ay doon sa panglimang Quadcom hearing ng mga kaibigan. So, panoorin natin. Discussed by Congressman Luis Ro, stating the grounds why we are in the right as far as our request for him to submit these documents and his continued refusal to submit these documents to this Quad Committee, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt. Attorney Harry Roque in contempt. Ayan, no? So, I move, no, na itong si Harry Roque ay ma-cite in contempt, 'di ba? Dahil sa hindi raw yung mga papeles, no, mga papeles na hinihingi sa kanya ay hindi niya po maipakita, 'di ba? O, tuloy. For refusing to submit the document subject of the subpoena de Sustecom, and of which he has manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite Attorney Harry Roque in contempt, and this was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is carried. Now, just for clarification, we are citing Attorney Harry Roque in violation of Section 11, D. Paragraph D. Paragraph D, Mr. Chair, for refusing to comply with the subpoena, the Sustecom, and to submit the documents we requested of him, Mr. Chair. Now, Mr. Chair, in addition, Mr. Chair, I move that we hold Harry Roque in detention for the period of until he submits the documents or until the Quad Committee is dissolved, Mr. Chair. Nako, parang si ano pala, no? Parang si Colonel, no? Policewoman Colonel, mga kaibigan, 'di ba, no, ma-cite in contempt, 'di ba? Hanggang sa matapos, no, yung Quadcom na hearing, mga kaibigan, ay hindi pa lalabasin. Ganun din pala. Ganun din pala yung hinatol kay Harry Roque, mga kaibigan, 'di ba? Oh. There is a motion to detain Attorney Harry Roque as long as this committee conducts its hearing, Mr. Chair, and until we terminate. or until he submits the Or documents. until he that we submits have the asked. documents required of him. Yes, Mr. Chair. And this was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Yun. So, mga kaibigan, ayun na yun, no, mga kaibigan, na cite in contempt etong si Harry Roque, at hindi lang po isang araw, ha? Noong nakaraan, yung unang contempt na isang araw lang, di ba? Isang araw lang, no, mga kaibigan. Ngayon, ang ni-request nila, mga kaibigan, ay
hangga't dinidinig, hangga't may pagdinig, no, na may nakasangkot itong si Harry Roque, itong Quadcom mga kaibigan, ay mananatili pong nakakulong o mananatili na nasa detention itong si Harry Roque. So medyo matagal-tagal 'yon, mga kaibigan. 'Di ba? Medyo matagal-tagal. So, hoy, Wi-Fi, umayos ka. Malapit na ako, ha? Pagbigyan mo lang ako. Malapit na ako. Konti na lang, ha? Wi-Fi, please lang, okay? So, 'yon no, mga kaibigan, 'di ba? So, siguro ay natakot itong si Harry Roque ba. Walang 'yan nung una, isang araw lang. Ngayon hangga't hindi ko na ipapasa yung dokumento or hangga't hindi natatapos yung Quadcom na 'yan, mananatili ako sa kulungan. Sandali. Hide and seek na. 'Di ba? Hide and seek na, mga kaibigan. Oh. So eto na nga, mga kaibigan, ha. Ito. Ayan, ito. Ayon naman po dito sa MB, no? Ano ba yung MB na 'yan, mga kaibigan? Ayon dito sa MB, no? National News, no, mga kaibigan. Ito, pakita natin, ha. Ito. Sabi ni Papa Cho, may pattern ang mga 'yan at laging sinasabi, kasuhan nyo ako. Pag may kaso na, tatakbo. Siguradong mag-aalaki buloy yan si Butanding. Exactly, di ba, Papa Cho? O. Di ba? O, ito mga kaibigan. Ayun dito sa MB, no? Ay, sandali lang, Wi-Fi. Makisama ka, sandali na lang ako. Yan, okay? Yan, no? Lakihan natin ito, mga kaibigan, para mas maganda. Yan, okay? Ayon dito sa MB, mga kaibigan, no? Yan, hindi mahanap o House Quadcom slams defiant Roque as PNP launches manhunt. Naku po, ito na sinasabi ko, mga kaibigan, no? Magla-launch na ang PNP ng manhunt. Kanino? Kay Harry Roque, mga kaibigan. Mukhang magkakaroon na naman ng trabaho itong si General Torre. Mukhang magkakaroon na naman ng trabaho si General Torre, mga kaibigan. Meron na naman bagong imamanhunt. Mami B, shoutout Mami B. Sabi niya, hello sa lahat. Kinig lang, Sir Alo. Sige lang po. Okay, Mami B, maraming salamat sa pagbisita, sa pakikinig. Okay? So, magkakaroon na naman ng manhunt at magkakaroon na naman ng trabaho etong si General Torre, mga kaibigan. Diba? Okay, ano sabi rito? Hindi mahanap. House Quadcom slams defiant Roque as PNP launches manhunt. Okay? Chairman of House Quad Committee, Quadcom, has slammed on Saturday, September 14, the apparent defiance shown by former presidential spokesperson Harry Roque, who, according to authorities, is nowhere to find. Hindi na raw makita, mga kaibigan. Ay, grabe ka naman, Roger Verano. Wag naman ganyan, di ba? Patay na si Roque. Wag naman, no? Ang lakas-lakas pa niyan, eh. Di ba? Ang taba-taba pa niyan, eh. Oh, like muna, guys. Sabi ni Mami B, mga kaibigan, ha? Please lang. Like lang po, ha, mga kaibigan. Paki-like and paki-share na rin po, mga kaibigan, okay? Nandiyan na rin yung ating tita. Yan, Tita Twiller Wilfred. Shout out. BG lang, Alibuga. Alam mo na, weekend, busy hobby 007 ko. Okay, sige lang mo, Tita Twiller Wilfred. Okay? Alright. So, ito na nga, mga kaibigan, na tuloy natin to. Hindi na rin mahanap, no, mga kaibigan. According to authority, is nowhere to found, no? Tuloy pa natin. Chairman of the House Chairman of the House Quad Committee, Quadcom, has slammed on Saturday apparent defiance shown by former presidential spokesperson Harry Roque, who, according to authorities, is nowhere to found. Okay? Quadcom Co-Chairman Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez stressed that no one is above the law, not even Roque, who used to be former President Rodrigo Duterte's official mouthpiece. Di ba, mga kaibigan? Sabi yan, ha? No, mga kaibigan? No one is above the law. Ayan mo, sabi ko, mga kaibigan, ano?
since inilalabas na rin lang ng batas ang kanyang pangil, sana naman labas na ng husto, no mga kaibigan? O ilabas na ng husto, 'di ba? At talagang wala nang dapat na pakundanganan, 'di ba? Kaya ikaw ay malaking tao, kaya ikaw ay nakadikit sa ganito, 'di ba mga kaibigan? Ang batas ay batas. So dapat na talaga ipatupad no mga kaibigan. Okay? Oh. The PNP o the Philippine National Police is now fully engaged in the manhunt of Attorney Roque, and we are coordinating closely with the National Capital Region Police Office and the Criminal Investigation and Detection Group to ensure his swift apprehension, said Fernandez. No one is above the law. We will not tolerate anyone defying the authority of Congress or evading accountability, added Fernandez, referring to Roque's failure to attend the last two hearings of the vaunted Quadcom. No mga kaibigan, sabi pa rito, dagdag pa dito, PNP operatives have been deployed to Roque's last known location at the Antel Corporation Center in Makati City, but his whereabouts remain unknown. No? Wala na talagang balita, mga kaibigan. Diba? Wala na talagang balita. Nagtago na etong si Harry Roque. Mga kaibigan, nagtago na. Bakit ka magtatago? Diba mga kaibigan? Bakit ka magtatago? Diba? Lagi nga natin sinasabi kay Kibuloy noon, diba? Bakit ka magtatago sa mga KOJC, sa mga politiko, diba? Na talagang nasa likod ng pagtatago ni Kibuloy, di ba? Bakit nyo itatago kung talagang walang kasalanan, di ba? Kung talagang walang sala at kung talagang kaya niya naman niya patunayan. Ito naman si Roque, kung kaya naman niya i-provide at talagang totoo yung nabulatlat, no? Nabulatlat na biglang paglobo ng kanyang kayamanan, bakit kaya magtatago sa batas? Diba? Bakit ka magtatago? Bakit mo pasisinungalingan kung talaga naman meron kang ebidensya, no, na yung kayamanan mo na lumubo ay talaga namang galing sa malinis na pamamaraan. Nagulat ako, may message ako, kala ko dadali ng alanganing oras yung bata, no? Wala pala ako. Di ba mga kaibigan? Oh, bakit ka magtatago? Ha? Bakit ka papayag na maging fugitive? Oy! May bagong fugitive, mga kaibigan. Di ba? May bagong nagtatago sa batas. Isip-isipin nyo to mga kaibigan. Ang tatapang ng mga ito, di ba? Ang tatapang ng mga ito, ang lalakas ng loob ng mga ito, mga nag-iingay pa doon sa stage, di ba? Ng mga mautog rally, ng mga mura rally nila, mga kaibigan. Pagkatapos ngayon, di ba? Pagkatapos ngayon, magtatago na lang. Sadya talagang wala na silang magawa, no mga kaibigan. Wala na silang magawa kundi magtago na lang sa batas. Di ba? Sabi ni Cesar Pilar, karma na yan sa paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Exactly, di ba? Pinadama lang sila ni PBBM, ngayon siya naman, di ba? Kaya nga sabi ko na mga kaibigan, no? Weak leader. Sila may sabi, weak leader, di ba? Weak leader. Sabi ni Harry Roque, nagsashabu. Nagko-cocaine, di ba? Addict. Sabi ni Roque, addict si PBBM, addict ang Pangulo, di ba? Ngayon, sino ngayon? Higit pa sa addict, mga kaibigan, nagtatago sa batas. Diba? Tawa ng tawa si Papa Cho. Okay, Richie Rivas, shout out. Senate may ask AR Roque where about, diba? Maaari, diba? Pagkatapos ng Kongreso, yung Senado naman ang magtatanong, diba? Okay? And sabi dito, pag nagbunga na ang mga tinanim ni PBBM, lalong tataas sa lahat ng survey baka sa susunod na mga taon pa. Exactly, diba? And dagdag pa yan, karma na yan sa paninira kay yon, na inulit lang. Yon, okay? Natawa lang, sabi ni Papa Cho, natawa talaga ako sa mga yan. Weak daw si PBBM, ayan. Kung hindi nakakulong, wanted sila. Ha ha ha. Exactly, di ba mga kaibigan? Yung mga naninira kay PBBM, no? Is either makukulong o nakakulong, makukulong or magtatago na lang.
Ito dagdag pa natin dito mga kaibigan, lubos-lubusin na natin ito. Dagdag pa natin dito, ito. Eh, sabi sa Senado. Sabi sa Senado mga kaibigan, ito. Yan. Dagdagan natin yan para ano na, no? Okay, yan, no? Di ba? PNP tutulong sa manhunt operation versus Harry Roque. According to Rep. Fernandez, the PNP is now, yan, kasama na to sa binasa natin na kanina mga kaibigan, di ba? Ayan na, di ba? Ano na ngayon yan, Roque? Di ba? Bakit pumapayag kayo na masira ang inyong kredibilidad kung meron pa man? Laki ng aking laki ng mag ko mga kaibigan. No? Kita ba? Yan, laki ng mag ko na. Uhawin kasi ako mga kaibigan. Uhawin ako. Di ba? So bakit kayo magtatago sa batas? Di ba? Bakit papayagan yung masira ang inyong kredibilidad kung meron man? Kung meron man, no mga kaibigan, naiingat ang kredibilidad, di ba? Huwag kayo magtago. 'Di ba? Simple lang naman ang hinahanap sa iyo ng Kongreso, 'di ba? Kasi napansin nila yung biglang paglobo ng iyong kayamanan, 'di ba? Pagkatapos naugnay ang pangalan mo doon sa Pogo, 'di ba? Dahil sa kagagawan ng iyong lover boy. 'Di ba? Dahil sa kagagawan ng lover boy mo na nag-iwan ng mga ebidensya doon sa Pogo sa saan ba yun? Saan Pogo ba yun? Sa Tarlac? Hindi, Tarlac kay Alice Guo, 'di ba? Yung sa Pogo sa Porac, 'di ba? Ngayon, kung lahat ng yun kaya mo naman pasinungalingan dahil sa ikaw ay abogado, 'di ba mga kaibigan? Di pasinungalingan mo, 'wag mong takasan, 'di ba? Sayang ang kredibilidad mo. No, sayang yung pagkakilala sa iyo na ikaw ay human rights advocate lawyer pa naman, 'di ba mga kaibigan? O pagkatapos yun lang simpleng kaso mo lang, 'di ba? Simple lang yun, patunayan mo lang na wala kang kinalaman sa Pogo, patunayan mo lang na malinis yung pinagkuhanan ng biglang paglobo ng yung kayamanan, tapos na, 'di ba? Bakit sisirain mo ang kredibilidad mo sa paraan ikaw ay magtatago? Lumabas ka na, kung ako sa ilalabas ako. 'Di ba? Pero bago ako lumantad, 'di ba, mag-grocery muna ako ng sandamakmak, 'di ba? Para hindi naman maapektuhan yung pondo ng Kongreso na ipapakain sa iyo dahil ang gusto nila habang merong quadcom at hanggang hindi napapatunayan na malinis ka mananatili ka sa detention. So mag-grocery ka na, 'di ba? Sabi ni Tita Twiller, putek mga yan, ang tatapang sa labas. Pero deep inside, mga duwakang pala. Tago pa more, mga fugitive, sabi ni Tita Twiller. And Arlene Tobias, shout out Arlene Tobias, okay? And Marian Irene Cutler Pelayo, shout out. Yan kasi panay paninira kay PBBM, ngayon bumalik tuloy sa kanila. Exactly, di ba? And alam ni Butanding, sabit ang papel niya kaya ayaw ipasa sa Quadcom. Di ba mga kaibigan? Yun ang katotohanan doon. No, yun ang katotohanan doon, no mga kaibigan. Ngayon ito, nabanggit ko kanina, 'di ba? Ang dapat niyang sisihin si Loverboy. Ang pangalan nun, AR ba 'yon? AR. No mga kaibigan. Ngayon ito dagdag ko lang ito dito, no? Medyo alam niyo, medyo naglalaro yung aking naglalaro yung talangka sa utak ko no mga kaibigan. Napaglalaroan na rin lang natin itong mga issue na ito mga kaibigan. Lubos-lubusin na natin. Alam niyo ba mga kaibigan na pananaw ko to mga kaibigan, pananaw ko to. No? Alam niyo ba na indirect ay meron naging pag-amin. Alam nyo, indirect, may naging pag-amin, no, mga kaibigan. Bubulong ko na lang sa inyo, mga kaibigan. May naging pag-amin. Sino? Etong si Duterte. Etong si spokesperson ni Duterte, mga kaibigan. Etong mouthpiece ng mga Duterte, mga kaibigan. No, ano yung kanyang, para sa akin, mga kaibigan, ito ay indirect na pag-amin.
Ha? Oh, ano 'yan, 'no, mga kaibigan. Eto lang 'yan, 'no, mga kaibigan. Eto lang 'yan, simplehan natin, ha? Hmm, eto. Oh, wait lang, wifi ko. Wifi ko, makisama ka, wifi ko. Ayan, okey na, 'yan. Oh, sabi ni, Infinity Stream, Fugitive Nut. Okay, Butanding the Fugitive, sabi ni Infinite and Infinity Stream TV. Okay, shoutout brother from Papa Cho and, joint account pala, ha? Oh, joint account pala, sabi ni Tita Twiller, okay? And alam ni Butanding, 'yon, okay. Eto mga kaibigan, ayon dito, 'no, na, tawag dito mga kaibigan, statement, 'no, nitong si Harry Roque, 'di ba? Sabi niya, "Anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo?" Uy, ang lakas magtanong. Ano nga ba kinalaman, mga kaibigan? Ano nga ba kinalaman? Sabi ni, Harry Roque, "Anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo?" Paano kaya kung ibalik natin ang tanong sa kanya, mga kaibigan, 'di ba? Anong kinalaman, 'di ba? Bakit ang lalakas ng loob niyong magsalita na yung pangulo namin na sa kabila na nakikita natin yung effort na nagtatrabaho, panay ang banat ninyo na nagco-cocaine. 'Di ba? Pagkatapos kung inyong matatandaan, mga kaibigan, etong si Harry Roque, 'di ba? Ito yung naghatid ng video kay Maharlika. 'Di ba? Na di umano, doon sa video na peking video, mga kaibigan, ay si PBBM daw yung nagco-cocaine. 'Di ba? Pagkatapos na maipasa kay Maharlika yung video, mga kaibigan, nakipag-unahan pa siya. Nung nandun siya sa Amerika, nakipag-unahan pa siya. Sabi niya, ang magiging world premiere nung video ay ipalalabas ni Maharlika. Pero siya mismo, mga kaibigan, nauna pa doon sa sinasabi nilang world premiere. 'Di ba? Oh, bakit pagka kay PBBM, okay lang sa inyo? Pero kapag pribadong buhay ninyo, kumbaga ika nga ay, idinadamay doon sa mga kinasasangkutan ninyo, iyak kayo ng iyak, ganun ba 'yon? 'Di ba? O anong kinalaman ni FL Lisa? 'Di ba, bakit yung first family idinadamay din ninyo? 'Di ba? Sa pagsasabi ninyo na si PBBM ay weak leader, pagkatapos pati yung first family idadamay ninyo. Pagkatapos kapagka kayo, ang lakas ng loob na magtanong, anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Weh! Oh, ang sabi mo sabi mo merong indirect na pag-amin. Ito, basahin natin, mga kaibigan, ha. Anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Hindi lamang nilalabag ng Quadcom hearing ang aking right to privacy. Sinisira rin nito ang aking pamilya. Ay ano bang ginagawa niyo sa pamilya ng aming mahal na Pangulo? 'Di ba? Anong ginagawa niyo sa pamilya ng aming Pangulo? 'Di ba? Di ka sinisira ninyo. Pero wala, hanggang paninira na lang kayo dahil alam ng mga Pilipino, 'di ba? Dahil ika nga, sabi nga nung ating kaibigan, no, si Cesar Pilar, karma is real. 'Di ba nakakarma na kayo? Oh, Boss Al, asan na yung sinasabi mong indirect? Ito na nga, itutuloy ko na, nagmamadali kayo. Oh, di ba? Hindi lamang nilalabag ng Quadcom hearing ang aking right to privacy, sinisira rin nito ang aking pamilya under civil code. There is the term alienation of affection, referring to the intentional act of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Okay? Winawasak ng Quadcom ang samahan naming mag-asawa at pinapahiya ang aking mga anak. Di ba, mga kaibigan? According to Harry Roque, mga kaibigan, winawasak daw yung samahan nilang mag-asawa at ipinapahiya yung kanyang mga anak. Ang tanong ko, kailan ba mawawasak ang pamilya mo at mahihiya ang iyong mga anak? Hindi ba kapag totoo yung kinasasangkutan? Hindi ba kapag totoo yung mga marites? Marites na, ha? Ginawa ko na lang marites para medyo madali sa pagtanggap para kay Harry Roque, ha? O, di ba? Ano yung mga halimbawa? O, di ba? Yung ikaw ay bumabiyahe, pagkatapos ay binilan mo ng ticket, itong iyong
lover boy. Di ba? So, ibig ba sabihin, inaamin na ni Harry Roque? Na totoo na siya ay BB Gandeng Harry? Na totoo yung yung usapin tungkol sa kanila ni Loverboy? Di ba mga kaibigan? Oh. Pero ang akin dito, hindi lamang yung indirect na pag-amin mga kaibigan, no mga kaibigan, kundi ika nga masasabi natin na no mga kaibigan na ngayon umiiyak kayo, di ba? Yung mga ginagawa ninyo kay PBBM. Ngayon mga kaibigan, ngayon pasimple pa lang 'yan na nangyayari sa inyo mga kaibigan, di ba? Talagang umiiyak na kayo. Harapin na lang ninyo, di ba? Harapin na lang ninyo yung batas. Huwag ninyong takbuhan. Di ba? Dahil mga kaibigan, meron tayong bisita dito ngayon, no? Nagpapabaha ng kanyang komento. Etong si Argo Bingot. Di ba? Alam niyo pagka sinabing bingot, mga kaibigan, ayokong manghusga, no? Ayokong mamintas, mga kaibigan. Pero di ba pag sinabing bingot, di ba? Yung bingot yung dito sa bibig, di ba mga kaibigan? So etong si mga kaibigan, etong si Argo Bingot, mga kaibigan, hindi lamang siguro sa bibig ang bingot nito, maging sa utak bingot din ito. Di ba mga kaibigan? Nakita ninyo kung gaano magpakatanga itong si Argo Bingot? Di ba? Napatunayan na itong kanyang pinagsisigawang Justice for Pastor Kibuloy, di ba? Talaga namang may sala itong si Kibuloy. Pagkatapos na mahuli o sumuko itong si Kibuloy, marami nang lumalabas na mga kababaihan na naging biktima nitong si Kibuloy. Pagkatapos napapatunayan na rin na mayroong mental illness, mayroong mental illness itong si Kibuloy. Di ba? Pananaw ko 'yon, Paano ko nasabi na mayroong mental illness itong si Kibuloy? Isipin niyo nga naman mga kaibigan yung pag-amin na ginawa nitong mga kababaihan ng mga minor de edad. Diba? Ang sabi na pagkatapos daw silang gamitin ni Kibuloy, ano raw ang sasabihin ni Kibuloy? Ang sasabihin daw ni Kibuloy, ikaw ay virgin pa rin dahil ikaw ay nakipagtalik sa Espiritu ng Diyos. Di ba baliw? Mga kaibigan, di ba baliw ang ganon? Pagkatapos etong si Argo Bingot, ganun pa rin talaga. Di ba? Nakasuporta pa rin. Di ba? O pagkatapos, etong si Harry Roque, mga kaibigan, malinaw na malinaw, na the mere fact na siya ay nagtatago sa batas ngayon, hindi na siya makita. Ibig sabihin ay inaamin niya na may kasalanan siya. Inaamin niya na talagang totoo lahat ng mga lumalabas doon sa Quadcom. Pagkatapos, etong si Argo Bingot, na may bingot din ang utak at pag-iisip, mga kaibigan, nakasuporta pa rin kay Roque. Kaya ang sigaw ni Argo Bingot, Justice for Pastor Kibs at Harry Roque. Sabi ko kanina, doon sa isa na pinagsabihan natin, di ba? Kung gusto ninyo magpakatanga, kung gusto ninyo magpakabobo at magpakatanga kayo hanggat gusto ninyo. Diba? Nandiyan na rin si Carl Alejo. Basa, Carl Alejo, shoutout. Nagagalit ka, Argo, palitan mo si Kibulok sa kulungan. Exactly. Diba? And from Mindanao ako, Argo Bingot Bungog. Diba mga kaibigan? Okay. So, kung meron po kayong komento doon sa mga pinag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, dito sa video na ito, ay paki-comment nyo lamang po dyan sa comment section sa baba. Binabasa po natin yan. Minamarkahan ko rin yan. Meron check. May thumbs up, may puso, depende po, mga kaibigan. Pero kapag negatibo ang mga komento ninyo, binabasa ko at hindi ko dinidelete. Hindi ko na rin minamarkahan, mga kaibigan. So kung meron kayong mga karagdagang masasabi dito sa napag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, please comment on our comment section. And please don't forget, paki-like and share lamang po yung ating video. Mga kaibigan, paki-like and